Ayan. O eto nga, si Bungo. Si Bongo talagang gustong kunin ang loob ng mga loyalista at ang loob ng mga government supporter. Baka siguro pati na po kakamping mga kababayan. Ano po? Oh. Bakit nga ho ba? Mukhang talagang sumusuway si Bungo, no, sa mga Duterte, mga kababayan. So tuloy pa din at continuous pa din yata, mga boss chief amo sir, yung ano nila, yung pa-effect nila na si Bungo ay hindi nila kasama diyan sa mga mautog-mautog na yan at sumusuway na ha mga kababayan, matigas na si Bungo. Oh, panoorin po, panoorin. Ano lang pala ito, screenshot. O yan, Senator Bungo. Bongo to condemn. Bongo condemns Chinese aggression in latest West Philippine Sea in this incident, mga kababayan. Naku, ayaw ng mga Duterte niyan. Ano po, baliktad po yata sa mga DDS ang nangyayari. Tayo po ang nambubuli at tayo po yung nagtutulak sa China para po tayo ay digmain po. Yun po yung ano nila naiintindihan nila mga kababayan Sabi dito, Bongo condemns Chinese aggression in latest West Philippine Sea incident, calls for mutual respect for peaceful resolution for dispute. Tama naman si Bongo. Mga kababayan, stop this bullying. Ayan. Pero ang hirap pa din ho talaga, mga bossing chief amo sir. Na paniwalaan ito. Pero tama yung sinasabi niya ho As responsible member for the international community, our behavior as state must be consistent with the principle and values, including the peaceful settlement of dispute as stated in the United Nations Charter and 1982 UN Convention of the Law of the Sea, which the Philippines and China are both signatories. Baka sabihin lang po ni dating Pangulong Duterte kay Bungo, mga kababayan, papel lang yun, Bungo. Naniwala ka naman dyan sa mga yan. Tatapon lang sa basura yun. Ang hirap po kasing paniwalaan talaga nitong mga ito, mga kababayan. Yung grupo nila, ramdam mo naman na talagang mga pro-China. Tapos biglang babanat ng ganito. Alam nyo naman po ang dating Pangulong Duterte. Kapag China ang pag-uusapan yan, medyo yung dibdib ni dating Pangulong Duterte siguro kumakabugho, mga kababayan. Kung ilang daga ang nagtatakbuhan sa dibdib ni dating Pangulong Duterte. Paano mo papaniwalaan naman yan? Diba, yung isa pro-China, tapos yung isa nagkukunwari na hindi pro-China. Ako mga boss, talagang iba ho ang pakiramdam ko dito kay Bungo mga bossing. Yung talagang gusto na lang nilang, siguro iniisip niya, baka makachamba pa din tayo. Baka makuha pa din natin ang loob ng mga loyalista, government supporters, at kakamping. Okay ka na dyan, Bungo. Nandyan naman yung mga DDS. Sa ginagawa mong strategy, mas lalo silang magagalit sa iyo. Mas lalo ka nilang lalayuan, no? Todo pa naman ang pagtatanggol ng mga DDS sa mga Chino. Lalong lalayo sa iyo. Dito kasi, tawagin na natin ang mga hindi sumusuporta sa kanila na anti-Duterte. Yan Tawagin na natin. Dito kasi sa mga anti-Duterte, mga kababayan, mahirap nang i-convince ni Bungo ito. Yung mga nakita natin kung paano nila patakbuhin ang bansang Pilipinas nung sila ay namumuno mga bossing, talagang mapapailing ka na lang Talagang masasabi mo sa sarili mo na, bakit ko ba ibinoto to dati? Kaya po yung mga pa-effect na nila Baste Duterte, keso galit sila kay Bungo, keso ayaw na nila kay Bungo. Hindi kakagat yan sa mga loyalista. Hindi kakagat yan doon sa mga sumusuporta kay PBBM. Lalong-lalo ngayon, alam ng taong bayan kung paano ang drama sa politika.
Lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte. Babanat ngayon. Tapos kapagka hindi niya naramdaman na nakasuporta sa kanya yung taong bayan, kinabukasan, babawi. Di ho ba? Kahapon sinabi, ang presidente ngagba. Ang presidente adik. Nung naramdaman niya, naku, madaming nagalit na Pilipino. Naku, madaming hindi naniwalang Pilipino. Humina ata tayo. Kinabukasan, biglang sasabihin, ay, antibiotic lang naman yung sinasabi ko. O di ho ba, mga kababayan? Paano mo pa iluluklok itong mga ito? Kahit dumikit pa siya kay PBBM, di pa rin siya iboboto, sabi ni Ma'am Paz Gonzales. Oh. Sabi ni Miles Morata, sabi ni Maharlika, Mark, bilang na daw ang araw ni PBBM. Nananakot pa kailan? Sa 2028, wala na sila. Mamaya i-discuss po natin yan, mga kababayan, kung ano yung malaking pinaplano ho nila. Maribel Yap Kabasag, shoutout out sa iyo. Still no to Bunggo. Mahirap pong paniwalaan tong mga to, mga kababayan. Ang gusto ko kasi lang mangyari ngayon, ang gustong mangyari nitong mga to, mga bossing, merong makapasok na susuporta kay Binoy. Bakit? Wala, nag-iisa na lang, matitira si Binoy dun. Di ba? Si Tolentino, nanedelikado din. Delikado din niya si Tolentino. Maaari at posibleng hindi ma-re-elect. Lalo na si Bato. Si Bato na si Boss Puncher. Tignan nyo, bakit ho nananahimik si Bato ngayon? Siguro pinapatay yung issue doon sa ginawa nilang Senate hearing na pinagpilitan lang ho, mga kababayan. Kaya tahimik, si Senator Bato. Lalo na to si Bunggo. Kahit anong pilit ho nito, mga kababayan, kahit anong mga padrama nito, kahit sabihin mo pang, nagsabunutan si Bongo at si Harry Roque. Walang maniniwala ho, mga kababayan. Wala pong maniniwala. Si Baste Duterte, binanata si Bunggo. Magsusuntukan na ang dalawa. Wala pa ding maniniwala. Kasi lahat ho gagawin itong mga to para makakuha ng boto sa 2025 kahit na mukha na silang kahit mga mukha na silang nasa sarsuela. Di ho ba? Yan ang ginagawa nila. Kaso nagmumukha makaengot na lang po, mga kababayan. Dahil wala hindi nila mapapaniwala ang taong bayan. Diyan sa nila, sarsuela nila na away-away. Arte nyo naman dyan. Hoy, Bunggo, pare kita. Sabi ni Baste Duterte. Hoy, Bunggo, pare kita. Pero, dapat hindi kita binoto. Walain mo yun, Tapos kasama yung tatay. Tapos sama-sama din sila pagkatapos nung Pero, hindi ko huminamasama. Itong sinabi niya, tama naman ho ito. Stop bullying. Kaya lang, baka maging biktima tayo, mga kababayan, ng mga pag-ganito nila, Kumbaga, clickbait! Boto mo ko dahil dyan sa sinabi kong yan. Pagkatapos, bahala ka na sa buhay mo, Duterte ulit kami. Tuloy ang mautog. Tuloy yung mga hearing na walang kakwenta-kwenta. Di ho ba? Si Robin Padilla, merong inilalakad. Siguro na magkakaroon na ho ng date yung nilalakad ni Robin Padilla do sa about sa PNP. PNP pa yung nireklamo ni Binoy, po. Nabulag si Binoy doon, Pero mo kitang-kita ng mga mata ng mga Pilipino na binubuntal yung PNP tapos yun pa yung pa-imbestigahan ni Binoy.